Ganito na. Hello, bro. Ano, ready na ba yung ano mo? Ready na ba yung moderator mo? Yung, hindi pa naman final yung pinag-usapan natin. Ano pinag-usapan? Tuloy na tayo ngayon. Kasi nanggigigil na ako sa laban. At nang ituloy, asan ang moderator mo? hindi mo naman tinanggap na pag bro, tinanggap ko na yung laban, bro. Yun ang mahalaga, tinanggap ko yung laban. Huwag kang sinungaling. Bro, tinanggap ko na yung... Huwag kang sinungaling dyan, ha? Bro, tinanggap ko na yung laban, bro. Ang tinanggap ko kasi yung laban. Oh, hindi ko tatanggapin yung terms mo. Bro, negative ka, affirmative ako. Hindi. Bro, affirmative ako, negative. Mali yan. Hindi. Affirmative ka. Hindi mo na ako. Ang moderator. Bro, ang moderator ang masusunod, hindi ikaw. Affirmative ka, Bro, ang moderator ang masusunod, bro, hindi ikaw. Sige, ikaw muna, dadal mo na dyan. Kahit affirmative ka, huwag mong ipilit yung gusto mo. Kailangan mag-usap tayo. Ganon yun dyan eh. I-affirmative ka naman eh. Kahit affirmative ka, pagkatapos yung gusto mo lang nga kailangang sundin, kailangan kausapin mo rin. Kailangan din na mag-agree din ako sa'yo. Hindi ka nag-agree doon sa proposal ko eh. Pagkatapos itutuloy mo. Ha? Kailangan mag-agree muna tayo. Nagagamit ka ng lahat ng Biblia na gusto mo. Pero pag nabasa ko dito na iba yung binabasa mo sa Biblia ko, hindi natin tatanggapin yan. Kasi nga, pangluloko na yan. Ganon po yon, mga kapatid. Tapos ka na, ako naman. Gagamitin mo yung mga referensya mo. Walang problema sa akin yan. Pero ang kailangan ko, na pag hindi ko nabasa, pag iba yung binasa mo dito sa Biblia ko, hindi natin tatanggapin. Yon, sige ikaw naman. Ako naman. Ganito yan, bro. Ang sa'yo kasi proposal. Hindi yan batas. Ang masusunod, moderator. Hindi ikaw. Tayo, sumang-ayon na ako sa paksa. Patutunayan ko na ang Iglesia Katolika Tatag ni Cristo ayon sa Biblia. Tinanggap ko na yon. Ngayon, pagdating sa... Bro, wait lang. Pagdating sa rulings, ang masusunod niyan, ang moderator na. Hindi na ikaw, hindi na ako. Ang bibigay ng rulings, ang moderator na. Ang tanong ngayon, bro, naihanda mo na ba yung moderator mo? Hindi. Ito muna. Ang kahapon kasi, hindi maliwanag kasi kahapon. Kasi nga, maliwanag, bro, hindi ko tinatanggap kahapon. Bro, maliwanag, bro, tinatanggihan ko kahapon. Ang sabi ko, hindi ko tinatanggap. Sabi mo kasi, kung papayag ka. Sabi ko, hindi ako pumapayag. Hindi ako papayag na King James lang ang batayan. Kasi paglilimita yun, bro eh. Kung sa boxing pa yan, bro, ang gusto mo, nakagapos yung kaliwang kamay ko bago kalalaban. Hindi ako papayag sa ganon. Ang gusto ko, kung talagang boxing, walang gapusan ng kamay ng ganyan. Ayoko yung ganon. Hindi ko tinanggap yung proposal mo, bro. Maliwanag yung bro. Hindi ko tinanggap yung gusto mo na King James lang ang batayan. Hindi ako pumayag doon. Hindi ako pumayag na kapag hindi nabasa sa King James mo, binabasa ko, sasabihin mo kagad na huwag tanggapin. Hindi ko tinanggap yon. Ang sa akin lang, ang tinanggap ko, yung tema. Patutunayan ko ng Iglesia Katolika Tatag ni Cristo ayon sa Biblia. Ngayon, ang magro-rolling niya ng moderator na. Nasaan ang moderator mo, bro? Pag-usapan nga natin. Tapos na tayo mag-usap, hindi ko tinatanggap yung gusto mo. Ang sa akin yung tema, tinanggap ko ng tema. Mali yung ginagawa mo kasi. Hindi maling ginagawa ko. Ang gusto mo lang kasi, yun ang masusunod yung gusto mo. Ngayon, hindi mo nga ako tinatanong, papayag ka ba dito sa gusto ko na mangyari? Nagagamit ako ng lahat ng Biblia na gusto ko at sa referensya. Ayaw mo nga yung Biblia lang eh. Gusto mo pa yung mga referensya. Ang sabi ko, Biblia lang. Bro, Biblia ang sabi ko, bro. Biblia. Wala akong sinabi na referensya. Biblia ang sinabi ko. Ngayon, mayroon kang sinabing referensya kahapon eh. Bro, wala bro. Ang sabi ko, kaming Katoliko, hindi kami Bible alone. Pero pag dinesisyonan namin na kami lalaban sa Biblia, kaya namin lumaban sa Biblia.
Pero yung sinasabi mo kahapon, bro, na King James Version lang, hindi ko tinanggap yon. Pangalawa, yung sinabi mo na pag hindi nabasa yung binabasa ko sa Biblia ang hawak ko, sa King James mo, sasabi mo hindi tatanggapin, hindi ko tinatanggap yon. Bakit? Biblia eh. Ang tema kasi, patutunayan ayon sa Biblia. Wala naman sinasabi patutunayan ayon sa King James Version lang. Kaya kung sakaling mabasa ko sa Biblia, hindi naman comics, hindi naman referensya. Pag binasa ko sa Biblia ko, nandito, tapos wala sa King James Version mo, hindi ko na problema yon. Kung hindi mo tatanggapin, bro, hindi ko na pinipilit eh. Ang sa akin lang, ang priority ko dito, bro, yung manunood. Ngayon, kung tatanggapin ng mga nanonood yung binabasa ko, okay sa akin yon. Ay lang tanggapin, wala akong magagawa. Pero pagdating sa iyo, bro, kung tatanggapin mo yung binabasa ko, nasa iyo na yon. Hindi mo tatanggapin, wala akong magagawa. Pero ang sa akin lang, walang desisyon na kapag hindi nabasa sa King James Version mo, ay official na hindi tatanggapin. Mali yun. Yan ay isang paglilimita sa kalaban mo. Kung sa boxing pa yan, wag mo kong gapusan ng kamay para nakalumaban. Dapat dalawang kamay ko ang ready sa suntukan. Hindi yung isang kamay ko nakagapos sa likod ko. Nasa ka lang lamang pag nakagapos sa kabilang kamay ko. Hindi pwede yung ganun. Ang magro-ruling mo, dito hindi ikaw. Mali yun eh. Mali yun. Ano na? Ito kasi yun. Anong mali? Kasi, hindi mali yun. Ito kasi, hindi naman kita ginagapos eh. Kasi nga ako din, ganun din ako eh. Ang ibig sabihin, patas ang labanan. Hindi bro, pinapayagan naman kita bro eh. Unfair ka eh. Pinapayagan naman kita eh. Pati ako, ayaw mo kong payagan. Ikaw, pinapayagan naman kita. Hindi, papayagan nga kita eh. Papayagan nga kita kung pariho tayo. Yung pariho tayo, ganun yun. Hindi yan, hindi. Ayaw mo naman eh. Bro, hindi ganyan ang debate, bro. Masama kasi dyan, bro eh. Ito kasi ang nangyari. Ayaw kitang payagan, nagagamit ka ng ibang version. Na hindi ka pareho sa akin. Kasi nga, ma-mislead yung mga tao kasi. Bro, hayaan mo na yan, bro. Bro, ang mga tao, alam kung ang binabasa ko ay misleading ba o hindi. Alam ng mga tao yan. Kasi sanay na ako sa debate. Ngayon lang ako naka-encounter ng debate na ang kalaban dinidiktahan kung ano yung babasahin ko. Hindi. Huwag yung ganun. Kaya nga nag-usap tayo, kaya pagkasunduan natin, kailangan natin na magkasundo dito. Kasi nga, wag mong sasabihin na ginagapos yung isang kamay mo kasi nga pareho tayong may dalang Biblia. Parehong Biblia yung dadalhin natin. Paano yun na magagapos? Ang kailangan lang talaga yan, mapagsunduan natin na kung iba yung binabasa mo dito sa Biblia ko o iba yung binabasa ko dyan sa Biblia mo, hindi natin na pwedeng tanggapin yan kasi nga magkaiba yung Bibliang gamit natin. Bro, natural yan sa debate bro. Kahit sa ang relihiyon pakalaban mo, kung gamit kami ng ibang version, wala kang magagawa. Ang patunay kasi ayon sa Biblia. Hindi naman comics ang The Living Bible. Hindi naman comics ang The Voice Bible. Hindi naman comics ang 1611 King James Version. Biblia siya. So ako'y nasa paksa ayon sa Biblia. Kung hindi mo tatanggapin, wala akong magagawa. Yun lang naman eh. Pero yung pati ako hindi ko tatanggapin na binabasa ko. Hindi pwede sa akin yun kasi ako ang affirmative dito. Hindi, mali na kasi yan. Medyo mayroon na kasing mali. Kasi nga, pag hindi tayo magkapareho ng Biblia, ayaw ko na ma-mislead yung mga tao kasi. Ayaw ko kasi nga, mayroon namang tamang Biblia, mayroon din maling Biblia. Kaya kailangan natin na mapagkasunduan na dito tayo sa King James magkakatalo. Kasi nga, mayroon kasing sinasabi doon sa ibang Biblia, wala naman dito sa Biblia inspired by God. Kaya medyo magkakaproblema tayo dyan. Pero hindi porkit nasa affirmative ka, didiktahan mo na rin ako kung ano gusto mong ipakain sa akin, ay kakainin ko na rin. Hindi po yan mangyayari, bro. Bro, hindi ko naman pinapakain sa iyo. Ang pinapakain ko yung manunood, di naman ikaw. Kung ayaw mong tanggapin na binabasa ko, okay lang sa akin yun. Sabihin mo sa akin, ayaw ko tanggapin niya kasi bogus yan. Wala akong magagawa. Ang mahalaga, narinig ng mga nanonood na may binabasa ako. May pinapakita ako. May batayan ako. Ayaw mo tanggapin, wala akong magagawa doon. Yun ang debate. Hindi yung ang gusto mo lang basahin ko, yung pabor sa gusto mo.
Hindi pwede yung ganun. Paglilimita yun. Hindi, mali yun eh. Mali yung pabor sa gusto ko. Ang gusto ko kasing mangyari. Yan mo, di pabor sa gusto mo. Hindi, ito nga eh. Pinopropose ko nga eh. Ito yung Biblia na gagamitin natin kasi alam naman natin dyan at alam mo rin yan. Na mayroong kakaiba sa mga Biblia na nasa paligid natin. Kaya ayaw ko po na magiging kasama ako doon sa mga tao na nag-i-spread ng mali. Bro, kaya nga debate ito eh. Kasi para sa iyo, mali ako. Para sa akin, mali ka. Kaya nga magdidebate tayo eh. Alam ko, tanggap ko na yun na mali ako para sa iyo. Pero hindi na saklaw ng authority mo na kung ano yung sasabihin ko sa mga tao. Hindi mo na saklaw yun. Hindi ko na rin saklaw kung ano sasabihin mo sa mga tao. Ang mahalaga dito, ako kalaban mo, ikaw kalaban kita. May tindig ka, may tindig ako. Para sa iyo, mali ako. Para sa akin, mali ka. So, patunayan na lang tayo. At ako ang affirmative. So, ako magtitindig ng aking paksa ayon sa Biblia. Pinagbigyan na kita ayon sa Biblia. Walang basahan ng referensya eh. Ayon sa Biblia. Pero yung sinabi mo na kailangan din, ito naman, paggustuhan mo na Biblia lang. Pumayag ako. So, ito naman, nang humiling ka ng pangalawang beses na hiling mo, pag hindi nabasa yung binabasa ko sa Biblia mo, hindi tatanggapin nating dalawa. Ay, hindi pwede yun. Nagiging negative ako sa sarili ko niyan. Affirmative ako eh. Huwag mo ko lilimita ako nung babasahin ko. Kung ayaw mong tanggapin, hindi mo tanggapin. Ang maganda kasi dyan doon, pareho yung Biblia natin. Hindi nga ako papayag, bro. Ito kasi yung mangyayari kasi dyan. Alam naman natin, alam ng lahat na mayroong bugos. Ngayon, ang gusto kong mangyari kasi, ito po, kung ayaw mong tanggapin ito, pero ito po sa akin lang. Siyempre, dito tayo sa King James, magkakatalo kasi nga, magpapatuna. Tatawag ako na magaling sa debate. Brother John Ray? Nandiyan ka ba, Brother John Ray? Tawag ako na may karanasan sa debate? Yes, andito ako bro. Bakit? Tatanungin ko lang bro, valido ba sa isang debate yung ganyan bro na pag yung binabasa ko, hindi niya mabasa sa kanyang Biblia, sasabihin niya sabihin niya na hindi dapat tanggapin? Valido ba sa debate yung ganong ruling bro? Hindi pwede yan kasi wala namang official rules sa buong mundo na nagsasabi isa lang ang version ng Bible. Wala pong ganun kahit pa yung mga biblical scholars o yung mga kusa mismo gumawa ng Biblia, walang nagsabi na ang official nilang Biblia ang pinakatama. Wala pong ganun na rules. Kaya hindi po yan pwede sa isang debate na limitahan ang reference. Kaya nga sa debate may tinatawag na Bible and reference. Kasi patutunayan mo talaga yung stand mo, hindi lang sa isang Biblia, kundi sa ibang Biblia pa at sa mga referensya. Wala pong nagdidebate na isang Biblia lang ang gamit. Pero John Ray, yung request niya kasi, pinayagan ko na walang basahan ng referensya, Biblia lang babasahin. So pumayag na ako doon. So yung isang hiling niya, pinagbigyan ko na, Biblia lang, walang basahan ng referensya. Tapos pagkatapos, pumayag ako doon, muli siya na namang nag-request sa akin. Yung request naman niya sa akin, pangalawa naman, ako wala pa ako nire-request sa kanya. Wala ako nire-request. Siya yung nag-request, tinanggap ko yung una. Tapos tinanggap ko, nagbigay naman ng pangalawang request. Pangalawang request niya, pag hindi nabasa yung binabasa ko sa kanyang Biblia, huwag daw tanggapin. Hindi kaya abuso na yung para sa aking side, Brother John Ray? Yes, actually, yan abuso talaga yan na parang in-oppress yung kakayahan mo na magbasa ng ibang version. So, ang resulta niyan, kapag isa lang ang gagamitin na Biblia, marami kayong hindi mapagkakasunduan dahil maraming mga paliwanag na wala sa isang Biblia lang. Mali yan, bro. So, hindi kayo magkakasundo niyan. Bro John Ray.
Yes, bro. Mali. Mali yung sinasabi mo. Kasi nga, magkakasundo kami kung isang klase lang yung Biblia na dala namin. Doon namin patutunayan kung ano yung stand namin. Yun. Hindi bro, pwede kayong magkasundo niyan. Ang point ko, pwede kayong magkasundo niyan, pero pagdating na sa talakayan nyo, wala kayong pagsusunduan niyan na about sa topic, ano man ang topic nyo, hindi kayo magkakasundo niyan. Kasi ang mga lalabas sa bibig mo bro, posibleng wala yan sa King James lang. Ganon din ang ang kaharap mo. Posibleng ang mga sasabihin niya wala sa King James lang. Kaya nga ang King James nagbabago-bago din siya ng translation. Mayroong translation ng New King James. Bro, ito muna bro. Kung isa lang yung Biblia, pareho kaming Biblia na dala, sigurado kaming magkakasundo kami. Kasi nga kung ano yung binabasa ko, nandoon din yun sa kanya. So magkakasundo kami. Pero kung magkaiba yung Biblia na dala namin, siguradong hindi kami magkakasundo niyan, magkakagulo lang. Kasi nga, magkaiba yung nabasa niya, wala naman dito sa akin. Kaya ang sabi ko, pwede niya gamitin lahat ng mga referensya niya, yung lahat ng translation ng Biblia. Pero pagdating dito sa Biblia ko, pag hindi ko nabasa dito, or hindi magkatugma, pag hindi magkatugma, hindi natin tatanggapin kasi nga hindi magkatugma. Ibig sabihin, magkaiba yung mga version ng Biblia namin. Kaya ang gusto ko is unification. Yung Bibliang dala ko, ganon din ang sa kanya. Ganon lang bro, yun. Bro, ipapalala ko debate kasi ito eh. Talaga sa debate bro, hindi naman intensyon na magkasundo ang debater. Sa debate bro, hindi talaga intensyon na magkasundo ang both debater, ang affirmative at negative. Kasi magkasalungat. Hindi talaga siya na magkasundo yan. Talaga hindi tayo magkakasundo dyan kasi hindi ako papayag sa gusto mo. At hindi ka nang papayag sa gusto ko. Kaya nga ituloy na lang ang debate kasi talagang walang debate na magkakasundo ang nagdidebate. Ang mga tao na ang bahalang magdesisyon kung alin sa dalawang debater ang nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Yun ang reason kaya may debate. Mali kasi yan na stand na Bro Jando. Mali kasi yan kasi nga kung iba yung Biblia na babasahin mo, sigurado may mali dito. Kasi iba yung Biblia na binabasa mo. At wala talagang solusyon dyan. Hindi talaga malalaman ng mga tao kung sino yung nagsasinungaling o sino yung nagsasabi ng totoo kasi nga magkaiba yung Biblia na dala natin. Pero kung isa lang yung Biblia na dala natin, abay, magkakasundo talaga. Kasi nga, isa lang yung Biblia na dala natin, mga kapatid. Bro, lang po yung dyan, bro, inuulit ko sa debate talagang hindi intensyon na magkasundo ang both sides. Hindi intensyon yan. Ang intensyon sa debate, maglalabasan sila ng kanilang batayan upang kumbinsihin ang mga tao. Ang mga tao na ang bahalang magtimbang kung sino ang nagsasabi ng totoo. Hindi ko intensyon na kumbinsihin ka na magkasundo tayo. Ayoko rin naman na magkasundo tayo kasi pag nagkasundo tayo, malamang talikuran ko na yung pananampalataya ko pag nagkasundo tayo. So talagang hindi pwede mangyari na magkakasundo tayo. Ang sa akin na lang ganito, ituloy natin ang debate kasi sumang-ayon na ako na Biblia lang ang babasahin. Ang tanong ngayon, nasa na yung moderator mo para simulan na natin? Ang problema kung wala kang kinuhang moderator. Hindi. Ayusin muna natin. Hindi pa nga tayo nagkakasundo dito eh. Bro, sinabi ko na kanina. Tinanggap ko na yung unang request mo. Bro, dahil affirmative ka, hindi porket affirmative ka, kung ano na yung gusto mo, kung ano yung ipapakain mo sa akin, ay susunod ako. Hindi po mangyayari yun, bro. Hindi ko natin na magkasundo tayo. Kung gusto natin, sige. Ito yon. Kailangan na isa lang yung Biblia, pareho tayo. Kasi nga, kung hindi tayo pareho ng Biblia, mayroon talagang magkakaproblema dito yung nakikinig sa atin. Ayaw ko yung ganun. Bro, ganito bro ganito yan bro. Ganyan sinasabi ko bro, hindi ko intention na kumbinsihin ka. Wala akong isusubo sa iyo. Kapag ako nagipagdebate, ang sinusubuan ko ang nanonood, hindi yung kalaban ko. Kasi sinusubo mo naman. Sinusubo mo sa akin yung gusto mo eh. Hindi. Ikaw yung nag-request sa akin.
na Biblia lang ang batayan, walang gamitan ng referensya. Tinanggap ko naman yung unang request mo, di ba? Ako, may request ba ako sa'yo, di ba? Wala. Hindi, pumayag nga ako na magbasa ka ng mga referensya mo eh. Wala. Hindi ako mababasa ng referensya. Bilang pumayag nga ako kahapon. Gamitin mo lahat ng referensya mo. At lahat ng mga Bibliang alam mo, gamitin mo. Pero, doon sa Biblia na binasa mo, pag hindi tugma dito sa Biblia ko, hindi natin tatanggapin. Hindi, ganito na bro. Yung sinabi ko kahapon. Pag yung binasa ko, hindi tugma sa Biblia mo, wag mong tanggapin. Yun lang. Wag mo kong idamay doon kasi ako nga gumagamit eh. At tanggap ko yung ginagamit ko. Kung ayaw mong tanggapin, wag mong tanggapin. Ganun ang debate. Hindi ko na pinipilit sa iyo eh. Halimbawa, may binasa ako dito, ayaw mong tanggapin kasi wala sa Bible mo. Hindi wag mong tanggapin. Kaya nga ang kailangan natin isang Biblia lang para No, hindi ako papayag. Bro, ako ang affirmative, hindi ako pumapayag. Ang sa akin lang yung tema, tinanggap ko na ang tema. Ang tema, patutunayan ko, Iglesia Katolika, tinatag ni Kristo ayon sa Biblia. Hindi na ako magbabasa ng referensya. Okay. Kaya nga, tanggap ko na yun eh. Okay na yun. Naptima natin, okay na yun. Pero ang gagamitin nating Biblia, isa lang. Pareho tayong Biblia. Bro, tapos ka nang nag-request sa akin, bro. Wala akong babasahing referensya para sa'yo. Hindi naman ako nag-request na wala kang babasahing referensya. Tinanggap ko nga yung referensya mo eh. Magbasa ka ng lahat ng referensya mo. Pero, yung Biblia na babasahin mo, kailangan tugma dito sa Biblia ko. Kasi nga, kung hindi magkatugma tayo, ay di, wala talagang solution dito. Magkaklaruhan tayo ha. Ano ibig mo sabihin na tutugma? Letra por letra tugma o kahit sa diwa lang magtugma okay na? Hindi, ito yun. Kasi itong King James kasi iisa lang naman ang salita nito eh. Yun na nga, ang ibig ko sabihin, ano ba ibig mong sabihin? Tugma sa sentido o sa letra por letra ay talaga itutugma? Yung sinabi ko na magkapareho tayo. Magkapareho tayo. So, okay na yun sa akin. Di ba, may binanggit ka kahapon, kahit na magkaiba yung words, basta yung sentido, synonym pareho, yun lang ibig sabihin, di ba? Pumayag ka doon? Hindi. Ikaw yung magsabi na ano eh. Wala, ikaw yung nagsabi. Ikaw yung nagsabi eh. Di ba nabigyan ko ng example sa iyo? Nagbasa ako ng New King James Version kung saan sinasabi doon ni Apostol Pablo sa Galatia 1:13, New King James Version, "For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the Church of God." Yung salitang Judaism ba nasa King James Version hawak mo? Di ba wala? Kaya nga isang Biblia lang yun yung gagamitin natin. Hindi, bro. Ibang translation yun. Hindi ako. Isang Biblia lang. Bro, nandoon yun lahat. Ibig sabihin, magkapareho talaga tayo. Ganun ito na lang yan, bro. Para matuloy yung ating talakayan, bro, ikaw na lang ang magpatunay, ako na lang ang negative. Para kung ano ang gusto mo, yun ang susundin ko. Yun. Okay ka? Hindi naman din. Hindi pwede nga. Wala naman akong piniklaim eh. Bro, hindi. Patunayan mo. Patunayan mo ha. Patunayan mo ng Iglesia Katolika ay sulpot. Bro, kasi, ang gusto ko kasi matuloy ito eh. Yun na nga, ito na lang bro. Tanggapin mo na lang kasi na pareho tayo ng Biblia. Ganon yun. Bro, ito bro ha. Tanggapin mo na lang kasi na pareho tayo ng Biblia. Bro, ito bro ha, para magkaunawan tayo. Ang dami nanonood ngayon eh. Ang gusto ko magkaunawan tayo ito. Kung ako ang affirmative, ayaw ko na dinidiktahan ako anong gagamitin ko. Dahil ipinipit mo kasi na kailangan King James Version lang ang batayan natin, wala nang iba. Ikaw na lang ang mag-affirmative, ako na lang ang mag-negative. At kung ano ang gusto mo, doon na lang ako. Kung gusto mo King James Version lang, sige, go. Pero ikaw ang affirmative. Kung gusto mo, patunayan mo ang Katoliko, sulpot, patunayan mo. King James Version lang tayo. Wala akong problema. Sige, para magsimula na tayo, bro. Sige. Ito kasi, tanggapin mo na lang kasi, bro. Yan na nga, bro. Ikaw ang mag-affirmative, tatanggapin ko yung gusto mo. Hindi. Ito, tanggapin mo na lang kasi. Hindi, bro. Tatanggapin mo na lang kasi. Ito, bro, tatanggapin ko lang yan, bro, kung ikaw ang mag-affirmative. Kasi ang affirmative kasi, siya ang magdi-decide kung paano siya magtindig. Ang gusto mo kasi King James Version lang. Ay di kung yan ang gusto mo,
na hindi ako pwede magbuklat ng ibang Biblia, King James Version lang ang gusto mo, ikaw na lang ang mga affirmative, negative na lang ako. King James Version lang tayo, hindi ako magagamit ng ibang version. Ang sabi ko nga, buklatin mo, lahat ng buklatin mo. Wala akong problema dyan. Pero, pag yung binubuklat mo ay iba dito sa akin, diyan tayo magkakaproblema kasi hindi wag mong tanggapin. Wag mong tanggapin ba kung hindi tugma sa iyo. Wala problema sa akin 'yon. Hindi, mali yan eh. Mayroong effect kasi yan eh. Kaya ang mangyayari kasi dito tanggapin mo na lang kasi pareho tayo ng Biblia. Sige, tuloy na tayo. Anong effect? Anong effect? Hindi, wag mo na lang wag mo na lang i-enhance yan. Tanggapin mo na lang kasi pareho tayo ng Biblia para tuloy na. Sige. Sige ha. Bibigyan kita sa gusto mo ha. Na King James Version ng babasahin. Sige. Ang gagamitin ko 1611 King James Version. King James Version to. At ito yung gagamitin ko. Matuloy na tayo. Sige, atin na tuloyin. King James Version ang gagamitin ko, bro. King James Version ang gagamitin ko. Ituloy na natin. May meron din akong sasabihin. Ito tuloy natin na ito. I don't know. Yung stand ko pa rin, pag mayroon kang nabasa diyan na iba dito sa akin, na King James, hindi natin tatanggapin na. Sige. Hindi. Huwag mo tanggapin nga, ang ayaw mo. Hindi. Kailangan natin na magkasama. Bro, pinagbigyan na kita, bro. King James Version na lang yung gagamitin ko. Yan nga eh, King James Hindi na ako gagamit. Bro, hindi na ako gagamit ng ibang version. Pinagbigyan na kita, King James Version lang. Hindi ko naman sinabi na. Ito kasi, pag hindi ko nabasa yung binasa mo, ibig sabihin, iba yung King James mo. Kailangan talaga na magkatugma, sabi ko. 1611 ang King James ang gagamitin ko. Mas original ito. 1611 na King James mo. Ang sa akin kasi, kung ano yung nabasa mo dyan, at wala dito matanong kita, bro, ha? Bro, matanong kita, bro, anong edition yung King James na hawak mo? Anong edition yan? Pakisilip nga ang edition niya. Anong edition yan? Nasa cover yan eh. Kung anong edition yan? Ito po yung I don't know. Gideon ito eh, Gideon. Gideon, sige, ano yung bro? Anong edition yan, bro? Gideon ang hawak mo eh. Anong edition yung Gideon mo? Anong edition yung Gideon mo, bro? Sabihin mo, bro, kung anong edition ng Gideon mo. May edition yan eh. Nasa cover yan, bro. Bro, nasa cover yan, bro. Anong edition yan? Anong edition yan? Natanggal. Maghanap ka maghanap ka ng iba, bro, na nandyan ng edition. Bro, maghanap ka ng ibang King James Bible na nandyan yung edition. Sige na. Bro. Ito lang yung sa atin. Bro, maghanap ka ng yung binili mong King James Version, yung sinabi mong kakabili mong dalawa. Anong edition yon? Yun na lang gamitin mo, King James Version yun, di ba? Hindi. Kahit King James kasi, Jando, makinig ka muna. Hindi naman ako papasok sa butas na kakagatin lang ako ng ahas. Hindi po ako ganun. Bro, ikaw ang nagsabi, King James Version lang ang babasahin natin. Hindi bago tapos. Ito kasi, madali lang naman ito intindihin eh. Pag hindi ko nabasa. Hindi ako payag. Bro, pag hindi ko nabasa dito, yung binasa mo, hindi natin tatanggapin. Ang hawak ko, bro, 1611 edition King James Version. Ang hawak mo Gideon. Ang hawak mo Gideon. Alam mo ba na ang Gideon ay New King James Version? Ano? Hindi mo alam na ang Gideon Bible is New King James Version? Sino may sabi sa'yo? Sisilipin mo. Sino may sabi sa'yo? O kaya, mas maganda, ilabas mo na lang yung at saka yung meron akong Gideon dito, magandang balita Biblia. Gideon siya. Sa inyo yan eh. So, mas maganda talaga, bro. Ay, wait lang, kukuha ko ng Gideon doon na. Wait lang ha. Hindi, kukuha ko ng Gideon. Sige ha, wait lang. Kukuha ko ng Gideon.
Simple lang kasi mga kapatid eh. Ang kailangan lang isang Biblia eh. Simple man, kung King James yung sa kanya, alam naman natin may bugos na 1611 nila eh. Nilagyan nila ng Romano Katoliko. Ayaw ko pong ganon. Mali po yan. Pangliling lang ng mga tao yan. Kaya pag hindi natin mabasa dito sa atin, hindi natin tatanggapin. Ganon yun. King James Version, Gideon. Okay. Anong edition tong Gideon? 100. It's 100. It's 100. Ano ba yun? 100. It's 100. 100. 100. Level. You ready to be a hero? Possible now? A level 13 by 6 squares. Where? What does square mean? Ano to bro? Ito ay King James Version bro. Ito siya ay 1987. 1987 edition. Ito yung gagamitin mo? 1987 edition laban sa 1611 ko? Hindi ko, wala kasi natanggal kasi yung sa akin eh. Ito natanggal kasi wala na talaga, hindi ko yung hindi ano ko na lang bro, masabi. yun na lang yung binili mo, sinabi mo na yun ang ating gagamitin, yung binili mo bago lang na King James Version, yun lang. Hindi, mas maganda ito kasi maliit. Ang meron ako dito, Gideon bro, 1987 siya bro. 1987 edition siya. Sige, basta ganito na lang. Kung ano yung binasa mo, pagkatapos hindi tugma dito, hindi na lang natin tatanggapin. Hindi, 1987 lang yan eh. Mas original to 1611 eh. Hindi, bogus yan eh. Ha? Ang Bogus original lang bogus at tapos yung ni-revise yun pa ang tunay? Hindi, ang original kasi niyan, yung 1611 lang, pero yung laman, bogus na yan. Bro, ang 1611 bro, ito ang tunay. Bakit wala pa siyang letter U? Wala siyang letter U, wala siyang letter J. Alam ko yan eh. Ang sabi ko nga, ano yan, yung ang original yan, yung number lang, yung 1611 lang. Pero yung laman na yan. Hindi, 16th century, bro, 16th century kasi na-invento yung letter J. Hindi, alam ko kasi yan eh. Kaya ang 1611, wala talaga siyang letter J. Huwag mo nang masyadong expound, alam ko yan. Alam mo pala eh. So ito yung 1611. Kaya kung ang King James mo bro, may letter J ang King James mo, hindi yan ang 1611. Hindi, alam ko yan eh. Bro. Ito kasi yan. Bro. Kasi yan. Ang original kasi yan, ito. Bro, paki-double check nga yung King James mo bro. Bro, ang original kasi yan, yung number lang, yung 1611 lang yung original. Bro. Pero yung laman yan, sigurado ako mayroong bugos yan. Bro. Sigurado ako, bro. Ito, tapatin na kita. Ito. Sigurado ako, mayroon na yung Roman Catholic na nasa loob niyan. Bro, ito bro pakisilip nga yung King James na hawak mo kung may letter J ba dyan? Hindi. Wag na. Ang maganda dito is pakisilip bro. Bro, pakisilip bro.
ito na lang yung gagawin natin. Pag hindi ko nabasa dito, Bro, yung binabasa mo, hindi bro, natin tatanggapin. bro, 16th century na imbento ang letter J. 16th century. So sa 16 alam ko yan eh. Oh, Marami na. so ang 1611 bro, wait lang. Kasi alam mo eh, magalito kasi alam mo eh. Ang letter J 16th century na imbento. So ang 16th century magsisimula siya sa taong 1700. Ang 16th century 1700 magsisimula. Alam mo rin yun. So, ibig sabihin, ang original na 1611 King James Version, wala siyang letter J. So, pakisilip nga yung King James na hawak mo kung may letter J ba o wala. Hindi, ito na lang kasi. Ipapakita ko sa iyo ha. Bro, pakisilip na lang bro. Please lang bro, pakisilip na lang bro ang King James mo kung may letter J ba. Kasi kung may letter J yung King James mo, hindi yan ng 1611. Ito na lang kasi pag hindi nabasa diyan. Bro, hindi ako papayag diyan bro kasi ang usapan King James version na. Ang sa akin kasi 1611, sigurado akong 1611 ito kasi wala siyang letter J. Sa'yo naman, pakitingin yung King James mo kung may letter J ba. Kasi kung may letter J yan, hindi yan ng 1611. Pakisilip bro. Bro, pakisilip yung King James mo bro kung mayroon ba letter J bro, pakisilip lang. Sige lang bro, pakisilip lang bro kung may King James. Ito yung gamit mo eh. Ito. Bro, ang ano sa akin bro, pakisilip lang bro yung King James mo kung may letter J ba yan kasi alam mo naman pala na ang letter J na imbento sa 16th century. Ibig sabihin, wag na yan kasi hindi ako papayag bro. Kailangan i-confirm mo na 1611 yung hawak mo. I-confirm mo bro. Kasi ang letter J na imbento sa 16th century. Nung ginawa ang King James Version, wala pang letter J. Paki-confirm yan, bro. Paki-confirm lang, bro. Sige na, bro. Paki-confirm lang, bro. Gusto ko kasi mag-confirm man tayo rito, eh. Ito na lang kasi. Pag hindi ko nabasa dito. Bro, hindi ako papayag dyan, bro. Ikay nanlalamang, bro. Panlalamang yung ginagawa mo. Ang usapan bro, 1611, ang usapan bro, King James Version. So when it comes to King James Version, dapat original, hindi yung mga revised. Ngayon, ang original na King James Version, wala siyang letter J. Wala siyang letter J. Ha? Ang original na King James Version, wala siyang letter J kasi ang letter J na imbento, 16th century. Ang 16th century, magsisimula sa taong 1700. Kung 1700, nang ginawa ang King James Version, talagang wala siyang letter J. Pakibasa yung King James Version na hawak mo kung may letter J ba o wala. Kung may letter J, hindi yan ang original. Yan ay revised. Hindi revised eh. Sige, pakibasa bro, kung may letter J. Basahin mo nga yung pangalang Jesus dyan. Kung Jesus ba nakalagay? Jesus ba? Pakibasa nga kung Jesus ba nakalagay. Jesus. Jesus. Hindi yan ang original. Tama. Hindi na. Kung hindi ng original, yan ay kung hindi ng original bro, yan ang bogus kasi hindi yan ang original. Ang hawak ko original. Babasa ko dito ha. Sandali. Dire-diretso ka man. Babasa ko to bro ha. Sandali. Ito kasi ito yung bogus kasi. Na mayroon Bro. Ito kasi itong may G, itong G nga Jesus kasi. Ito Jesus o Jesus Christ o G ang ginamit eh. Ito yung bugos o tingnan mo, may bugos o. G ang ginamit, bugos eh. J? Asan dyan yung J bro? Ito. Saan bro? Yung pinakita mo Xerox. Pinakita mo Xerox, asan doon yung J? Ito. Asan dyan bro? Asan dyan yung J? Ito. Asan dyan? Yan. Hindi yan J bro, ay yan? Ha? Ay. Jesus yan eh. Anong verse yung pinapakita mo sa akin? Anong verse yan? Pakitingin yung verse. Anong verse yan? Verse 4. Verse 4. Ito sinasabi sa... Verse 3. Ito nakalagay sa verse 3. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God.
and this is that spirit of Antichrist, whereof you how. Kasi yung wala pang V nito panon to, wala pang V. You ang ginagamit. You how heard. Oh, bro, walang J dito bro. Ay to bro. Gusto pakita ko sa iyo ay. Pakita ko sa iyo bro. Tingnan mo bro, silipin mo bro. Ay yan bro, ay. Ito, J. Bro, silipin bro. Ay yan bro, ay. Tingnan mo, paki-double check kung pareho ba tayo ng letra. Paki-double check, pareho ba tayo ng letra. Tingnan mo yung sa akin. Hindi ko maklaro yung sa'yo, masyadong maliit. O, tingnan mo yung sa akin. Hindi ko makita. No. Gamitan mo ng reading eyeglass. Gamitan mo ng Bro, gamitan mo ng Bro, wala. Pareho. Bro, ang pinakita mo sa akin letter I yan. Letter I, old Roman number yan ng letter I. Oh. Ito ba naman Pareho to? tayo. Bro, pakita ko to ng old Roman ng letter I ha. Oh, hindi ba? Old Ito kasi. Ito yung Old bogus, bro. Roman letter I. Bro, yung ano mo, yung Biblia na hawak mo na 1611, yan ang bogus. Ito, bogus yan eh. No. Okay, Sabi ko ate, hindi ko 1611 ay tama na, bogus yan. Ate, pakita yung letter I na pinapakita niya para klaro. Mahirap kasi yung yung ini-insist yung sa kanya. Hindi, huwag mo i-insist sa akin, bro, kasi alam ko naman na yung ginagamit mo hindi yan ng King James version kasi ang alam mo kasi ang totoo. Alam mo na bro, inamin mo bro na alam mo na ang 1611 ang letter J na imbento sa 16th century. Ikaw ang may sabi niyan eh. Bro. Ikaw ang may sabi niyan eh. Sige, tanungin natin si Google kailan na imbento ang 16 ang ano? Hindi, wag ka nang Kailan na imbento ang letter J? Kailan na imbento ang letter J? Ito naman, ayaw naman makinig. Yan do. Tama yung binasa mo eh. 16th century bro. Opisyal sa pagkilala ng letter J bilang hiwalay sa letter I ay nangyari noong 16th century. 16th century siya bro. Tama yung binasa mo. Kaso lang, yung Biblia na hawak mo, yun po ang bogus. Bro, ang original na King James version 1611 bro, wala pang letter J bro. Ang ang sa iyo may letter J. So yan ang sa iyo ang bogus. Hindi. Ito nga bro. yung may bogus. Bro, ito nga yung bogus yung may letter J. Bro, maglabas ka na lang ng maglabas ka na lang ng King James version bro na may nakalagay na edition para alam natin kung ano ang 1611. Sige na. Ito yung original eh. Hindi bro, wag ka nang daming bro. Ilabas mo na yung King James version mo, yung bagong binili mo para malaman kung anong edition yun. Sige na. Hindi. Ito na. Bro, hindi ba binili mo yun para gamitin natin? Sabi mo 'di ba? Binili mo yun para gamitin natin, hindi ba? Hindi, mali yan. Ay, sinabi mo eh. Ay, uplo ka pala eh. Mali yan. Ang sinabi ko kasi, pag nag-face to face tayo, para hindi ka makapanglamang sa akin. Ito yung gagamitin natin. Yan na lang gamitin mo, bro. Bro, yan na lang ang gamitin mo, bro. Bro, yan na lang gamitin mo para malaman din kung anong edition yan. Anong edition yan? Bakit ayaw mo kasing tanggapin? Bro, ano yung edition na yan, bro? Bro, ano yung... Bro, yung Biblia mo kasi, bro. Yung Biblia mo kasi, ito yun ang laman, oh. Ito yung bugos, oh. Hindi yan yung Biblia ang hawak ko. Yun nga eh. Yun nga yung binasa mo eh. Hindi yan ang Biblia. Bro, yung pinapakita mong Xerox dyan, bro. Pinapakita mong Xerox dyan. Ang ginagamit dyan na... Bro, hindi po ito ang original. Bro, ang original kasi ito, Jando. Ito, yung original. Oh. Ito bro, yung hindi... original. Ito yung bugos. Bro, hindi... Ang sabi mo bro, yung hawak mo na yan ang bogo, sabi mo, di ba? Yan pinapakita mo sa akin bro, ang font niya is old Roman font. Old Roman font ang ginagamit. Ang ginagamit ko dito bro, hindi old Roman. Bro, ito nga yung laman ng ano mo, bro, ng 1611 mo. Bro, hindi ako papayag na ang gagamitin mong King James ay hindi confirm na 1611. Kailangan 1611 ang gamitin mo.
Bro, kailangan ang gagamitin mong King James confirmed na 16:11. Sige, yan ang Sige, gamitin mo. Ganito. Bukas Ay, hindi, ngayon bro, ngayon. Bro, may mga King James na bro, yan ang gamitin natin ngayon. Ito nga, King James nga ito. Bakit ayaw mong tanggapin? Wala namang edition dyan eh. Wala namang edition dyan eh. Hindi, wala ka na. Sige, ito na lang. Basta hindi. Bro, hindi ako papayag bro. Walang edition yan. Ang sa akin, meron talaga oh. Ang laki-laki oh. 1611 edition. 1611 kasi mo. Bukas kasi yan eh. Oh, ikaw maglabas. 1611, sige. Hindi, ang sabi ko, bibili ako bukas ng original na 1611. Sige, bili yung 16. Hindi, ngayon na. Yung King James na Ito, King James ito eh. Ito, King James kasi ito. Ito, King James ito, bro. Hindi King James ang Gideon. Pag iba. Bro, hindi Bakit King ayaw James mo ang kasing Gideon. tanggapin? Bakit ayaw mo kasing tanggapin? Pag iba, yung nabasa mo dyan, dito sa Biblia ko. Bro, magbasa ka nga ng isang talata dyan, bro. Magbasa ka ng isang talata dyan, bro. Magbasa ka ng isang talata dyan. Sige, basa ka. Babasahin ko dito sa isa. Hindi magtugma ba? Sige, basa ka dyan. Anong basahin mo? Kinakabahan na. Sige, basa. Hindi, wag kang magsa-side comment. Sige bro, basahin mo bro. Kailangan marinig mo. Hindi ako kakabahan sa iyo, bro. Sige, basahin mo bro. Magbasahan tayo ng talata bro para malaman natin kung pareho ba tayo ng version. Sige, basahin mo yun sa'yo. Sige. Ito yan. Mateo 16:18, basahin mo. Yung sa'yo, Mateo 16:18. O sige. Naki-confirm bro ha, kung yan ba nakasulat dyan bro ha. Kasi ito, King James Version to eh. 16:18, and I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ano nakalagay sa'yo? Ganon din. Ganon. So pareho tayo ng version. Ito. Pareho tayo. Basahin ko muna. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Oh, sige, pangalawang talata. Ano pa talata gusto mo basahin natin? Para kailangan apat na talata babasahin to confirm na pareho tayo ng version. Sige. Ano yung isang talata? Yung ano? Isa pang talata. Tingnan natin ang John 10:16. John 10:16. Oh. Okay, John 10:16. Ako mo lang babasa, sabi dito John 10:16. Nakabuklat ka na? Nakaready na John 10:16 mo? Oo, nandito na. O sige. Ito sabi to ha. And other sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring. And they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. So yun naman, ano ba kalagay dyan? Ganon din. Ganon din. O pangatlong talata. Another sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring. And they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Oh, dalawang talata na tugma. Pangatlong talata, ano pang gusto babasa mo? Wala na, yun lang. Dagdagan mo bro, dagdagan mo, gawin ting apat talaga para confirm din na pareho talaga ng version. Sige. Sige. Ano ba? Ito na lang. Ipakita mo yung hindi mo sa Hindi bro. Hindi. Magbasa ka pa bro at ating paabutin ng apat na talata. Yun nga eh. Yun nga ang gusto. Hindi. Sandali lang. Naghihingi ka eh. Pagkatapos, dinediktahan mo ako. Ito. Yung heading ng 1 John 4, basahin mo yung heading. Heading ng 1 John. Okay. So, heading tayo ng 1 John. Heading tayo ng 1 John. Ang 1 John, walang heading ang 1 John dito. Kasi 4. Ha? 1 John 4. Chapter 4. Walang heading ang chapter 4. 1 John 4 lang. 1 John 4, walang heading ang 1 John chapter 4. Sige, ipakita mo nga. Kasi ito yun eh. Ito yun eh. Yan o. 1 John chapter 4, walang heading. Tingnan mo. 1 John chapter 4, walang heading yan, di ba?
Maliwanag, walang hiding. Papasensya na bro, hindi ko talaga makita. Ito, sa mga nanonood, tingnan nyo mo, walang hiding yan, 1 John chapter 4. So, dalawa na tayo ngayon ha. At 3 talata nang ginamit, pareho pagkakasabi. Isang talata na lang bro, isang talata na lang. Sige, isang talata na lang. Para ma-confirm ko na yung hawak mong Gideon, ito yun, 1987. Sige, isang talata na lang. Ay, ikaw nang magbigay. O sige, ako magbigay ng isang talata. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Okay. Chapter 13, 1 Corinthians, 2 Corinthians pala. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Oh, ito yung sabi dito. 13 verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Sa'yo bro. Pareho. Ito. Sa madaling salita, confirm ko na ang hawak mo 1987. Hindi ko na lang babasahin. Ito, pareho eh. Sa madaling salita, confirm ko na yung hawak mong green na Gideon is 1987 King James Version. Hindi yan ang 1611, yan ang 1987. Ito yun nun. 1987 to. Ito. 1987 siya, bro. Hindi ko naman sinabi na 1611 ito eh. Ano ba naman yan? Bro, alin ang tunay na King James, bro? Yung 1611 o yung 1987? Ito kasi, yung hawak kasi ninyo, ito yung dindihan ba? Yung hawak kasi ninyo, ang tunay kasi niyan, yung number lang, yung 1611. Bro. Ito kasi, binasa na kasi yan ni Talibong eh. Gasgas na yung plaka na yan eh. Ano yung tunay na King James, bro? Yung 1611 o yung 1987? Paki-confirm lang, bro. Paki-confirm lang. Alin ang tunay na King James Version, yung 1987 o yung 1611? Yung 1605. 1605? Meron ng King James Version 1605? Oh, 1607 mayroon. King James Version 1607, meron? Mayroon. Tanungin natin ha, kung meron bang King James Version 1607 ha? Meron bang King James Version 1607? Walang King James Version 1607. Ang tamang taon ng unang pagkalathala ng King James Version ay 1611. So, meron. Bro, ako bro, gumagamit ako ng referensya dito, bro. Hindi, yung referensya mo kasi, kaya nga, wag sige, masyadong ikaw ang maglabas, bro, ng saang referensya mo nabasa na ang noong 1607 meron ng King James Version? Andito eh. Sige, saan mo nabasa yan, bro? Anong 1607 meron ng King James Version? Sandali ha. Hanapin ko muna. Kasi andito. Sige bro, pag-confirm bro kung meron na bang King James Version ng 1607? Meron. Ano yun bro? Pakibasa nga. Ipakita mo yung referensya mo tapos basahin mo. Hindi kasi nga marami kasi ito eh. Hindi ko masyadong Ay naku, quotation. Hindi ako tumatanggap ng quotation, bro. Ano quotation? Sige, ilabas mo yung referensya mo. Yung quotation ito, questions ito. Ha? Quotation ba? Wag yun. Sige, pakibasa bro na ang King James Version sinimulang ilathala noong 1607. Meron. Sige, pakibasa bro, pakikinggan ko. Basta meron dito. Bro, basahin mo pakikinggan ko bro, pakikinggan ko.
Sige, maghintay ka. Hanapin ko muna. Sige. Maghintay ka. Maghihintay ako. Sige, maghihintay ako. Basahin mo. Na meron ng King James Version sa 1607. Ngayon ko lang narinig yan ah. Ngayon. Hindi, pag-ibasa bro. Wag muna ako kung kausapin. Basahin mo muna. Hanapin mo yung ebidensya mo. Hanapin mo. Kasi yung hawak ko palang Gideon pala, 1987. Hindi ko tatanggapin yung Gideon mo. Hindi. Ang laman kasi dyan, hindi ko tatanggapin yan, bro. Bro, hindi ko tatanggapin yan, bro. Pareho lang ang laman. Bro, klaro bro, hindi ko tatanggapin yung hawak mo kasi napatunayan ko 1987 pala yan. Yun. Bakit ayaw mong tanggapin eh? 1987 yung hawak mo, bro. 1987 yung hawak mo. Sabihin, revised na yan, revised. Hindi ko tatanggapin yan. Hindi, revised. Bro, mali yung term na ginamit mo ha. Reprint ito, hindi revise siya. Mali yun. Wag kang masyadong... Iko-correct lang kita kasi mali yan. Revise yan, bro. Hindi yan reprint. Hindi revise yan. Hindi yan reprint. Hindi revise. Mali yan. Ang nag-revise kasi ng Biblia, si Jerome. Hindi kami. Ang 1611 King James Version ba may letter J o wala? Tanungin ko dito ha. Ang 1611 yung kasing Google, yung kasing nire-research mo diyan. Kailan lang yan. Ang 1611 King James Version ay meron bang letter J? Meron bang letter J? At letter V? Naku, walang letter J ang 1611 King James Version? Ano? Walang letter J, bro. Meron. Ang sabi dito, ang J noon ay ginagamit bilang isang dekoratibong anyo ng letrang I. Meron. Letrang I ang ginagamit noon. Hindi. Kaya nga ang Meron. 1611 King James Version ang nakalagay, Jesus. Meron. Jesus. Meron. Bro, mukhang yata malaki ang problema mo dito ah. Hindi, wala akong problema dyan eh. Wala akong problema dyan. Kasi nga, yung nire-research mo dyan, bogus yan eh. Naku, pati ba naman yung... Sige, ikaw mag-research. Sige, maglabas ka dyan ng inyong reference mo na ang King James Version nagsimula 1607. Sige. Maglabas ka. Sinisiguro ko wala kang may papakita eh. Huli mo na lang kung mag-i-edit ka dyan. Hindi. Wag ka munang tatawa kasi meron. Sige. Basahin mo na, bro. Mapapaya ka. Pag Sige. meron, kaya wag ka munang wag ka munang mangbubuli kasi nga na nakalimutan ko lang kung saan. O sige, bibigyan kita ng 1 linggo. Okay sa'yo, 1 linggo. 1 linggo? 1 linggo. Bigyan tayo 1 linggo. Na hindi bukas ng umaga ipapakita ko na kasi nga marami kasi ito. Sige, bukas ng umaga mapapakita mo na yung referensya ng 1607 nagsimula ang King James Version nagsimula 1607. Sige. Papakita ko. Basta ako dito, maliwanag yun sa akin. Nakalagay talaga dito, kitang-kita naman sa sa loob Sa loob, nasa loob talaga yung edition niya yan eh. Yan The Holy Bible, 1611 edition. Hindi naman importante yan eh. Hindi, mahalaga bro. Kasi ang gusto mo kasi, original na King James Version. Yun ang gusto mo, di ba? Yung original, 1611 ang original. Ang sinabi ko kasi, yung laman kasi, yung laman. Pwede naman na 1611. Pwede naman na 1611 yung nakalagay. Pero yung laman ay hindi na 1611. O 2000 na. Bro, ang 1611 King James Version bro, wala siyang letter J. Ay niya sa kanya. Kaya nga yung Jesus dito nakalagay, Jesus. Jesus.
Jesus. Anong talata ang may nakalagay Jerusalem? Ating simulan. Lucas 24:47. Sige ha. At basahin ko yung Lucas 24:47. Kung ano nakalagay dito. Basahin ko ha. And that repentance and remission and sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Here, H-I-E-R-U-S-A-L-E-M. H-I-E. Walang J. Ang Jerusalem dito is H-I-E-R-U-S-A-L-E-M. So, ang Jerusalem, ang nakalagay dito, Jerusalem. So, hindi ginagamit ang letter J bilang patunay na wala pang letter J nang ginawa ang King James Version 1611. Napakaliwanag dito, bro. Wala siyang letter V, wala siyang letter J. Ang original kasi ito. Pinipilit mo. I-search mo yung Roman font ng letter I. Kasi merong original eh. Bro, i-search. Ito yung piki kasi. Ito yung piki. Bro, i-search mo yung bro, i-search mo yung Roman, old Roman font ng letter I. Wag na, ito na kasi Lahat ng mga Biblia, ito yung bugos, ito yung laman ng bugos Bro, paki-search bro. Bro, wag kang madaya, bro. Wag mo ipakita sa amin na nandadaya ka. Ilabas mo, bro, yung old Roman font ng letter I. Pakitaan mo ko. Paano maging daya yan? Ito nga, bro, kasi yung pinapakita mo kasi sa akin, bro, letter I yan eh. Letter I. Ito yung original, Papakita ko ng letter I sa'yo? Old Roman font ng letter I. Gusto mo ipakita ko? Meron talagang bugos dito sa 16. Ito ipapakita ko yung old. Tingnan nyo ha. Pakita ko yung old Roman ng letter I ha. Ito. Bro, pakisilip nga yung bro, yung pinakita mong letter J sa akin. Pakisilip nga ulit. Tingnan ko nga kung ilang quit yun. Isa ba o dalawa? Patingin nga. Ito. Ilan yung quit sa gilid niya? Isa o dalawa? 3. Tingin nga. Isa yan bro. Hindi 3, isa yan. Tingnan mo, isa. Yung parang nakahiliran ganun ba? Sa gilid ba? Ilan? Isa o dalawa? Sa gilid niya, nakaganon. Isa o dalawa? Dalawa yung ganon, bababa. Hindi, yung pag ganon. Yung pag ganyan. Yan, tingnan mo na lang kasi, Isa lang bro, isa lang. Isa lang bro, yung ganyan niya, isa lang. Ay, pakita ko sa iyo ang font ng letter I. Ito ang font ng letter I, yung isa lang, Tingnan mo ang font ng letter I, isa lang. Tingnan mo, isa lang. Tingnan mo sa'yo, isa lang. Isa lang. Lulukuhin mo pa ako letter. Tingnan mo, palitin ko ha, tingnan mo ha. Ayan Ito, pakita ko, bro. Bro, pakita ko sa'yo, bro. Ang pinapakita ko lang sa'yo kasi, mayroong original. Bro, pinapakita ko sa'yo, bro. Kasi ang pinapakita ko, wag kang magsasabi na niloloko kita, ha? Talagang niloloko mo ko, bro. Bro, talagang niloloko mo ko. Tingnan mo, pinapakita ko nga sa iyo. Hindi. Ang sinabi ko kasi mayroong bugos kasi. Bro, tingnan mo, bro, ha. Bro, tingnan mo, bro, ha. Papakita ko, isa-isahin ko, ha. A. Bro, tingnan mo muna. Bro, tingnan mo muna, bro. Isa-isahin ko lang, ha. A. B. Tingnan mo, bro, mag-focus ka muna. Ito yung original. Bro. Ito yung bugos. Ibig sabihin, yung 1611 kasi, mayroong bugos talaga yan. Bro, mag-focus ka muna, bro. Ito yun. Ang sinabi ko kasi, Jando, kailangan na ma-confirm dito sa Biblia ko yung binabasa mo. Kasi nga, may bugos talaga dyan sa 1611 na yan. Bro, pagkakampanti sa'yo eh. Kasi nga, matagal ko nang alam yan. Binabasa yan ni Talibong eh. Alam niyo naman yun eh. Eto bro, papakita ko yung bro, papakita ko yung, bro. Hindi ako papasok sa isang lungga para kakagatin lang ako ng ahas. Hindi mangyayari. Bro, eto, bro. Kailangan talaga na patas na labanan dito. Bro. Isang Biblia yung gagamitin natin. Ganun lang yun eh.
Sige, Ano sige. ka ba Sige, naman? ako naman. Ako naman ha, pakita niyo tong Old English na ginagamit sa kanya pinapakitang Xerox Hindi, walang ng King problema. James Version. Walang problema yung Pakita ko. walang problema yung Old English Wait, na yan. wait lang Kung muna. ano man yan. Pero wag kang magsasabi na niluloko kita. Bro, wait lang muna bro, babasahin ko lang natin mo. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Isa lang. Kita nyo, isa lang yung ano nyo sa gilid, oh. Isa lang, I. Yung J, ito, dalawa. Oh. O, yan. Yung pinakita niya kanina, isa lang yung quit sa gilid. Sa mga salita, hindi yung J. Yun ay I. Ito yung G, oh. G, G. I. G, oh. G. Dalawa. Asan Dalawa, dyan? oh, G, oh. Asan dyan, bro? Patingin, bro. Patingin. Dalawa yan eh. Asan G yan yan? eh. Isa lang yan, bro. Dalawa. Pwede mo bang picturean, bro? Send mo sa akin para ating ipakita sa screen? Pakita ko sa screen sa live ko. Pwede mo bang picturean? I-send mo sa akin sa messenger? Siguro, mamaya kasi yung ano ko, yung phone ko naka ano eh. Makihiram ko muna sa phone sa anak mo, yung babaeng anak mo. Pakihiram ka ng phone sa kanya, picturean mo yan, send mo sa akin, gamit yung ano. Sige. Nasa camping kasi sila ngayon. Wala kang kasama dyan, kahit isa? Si Mrs. O, paki-request sa misis mo, bro, na picturean niya, pinapakita mo, send sa akin para ipakita sa screen ngayon yung ano. Para mapatunayan ko letter I yan. Wala nga phone eh. Ito ngayon ginagamit namin. Sige. Ito na lang, bro. Pagkatapos na lang nitong ating usapan ngayon kasi nakikita ko din na matutuloy yung debate. Kasi wala kang inihandang moderator dyan, tsaka timekeeper, tsaka rulings. Doon na lang bro. Pagkatapos ng call na ito, i-off ko yung call and then picturean mo yan, yung pinapakita mo na yung ginaganyan mo kanina. Picturean mo, isend mo sa akin. Tapos, aking palalakihin yung Jesus dyan para patunayan ko na letter I yan. Okay? Dalawa. Sige. Yun na lang gawin bro. Picturean mo na lang yung pinapakita mo sa akin. Yung mismong 1 John 4:3 na pinapakita mo ha. Picturean mo yan. Send mo sa akin. Tapos ipapakita ko sa live namin para mapatunayan kung yan ay letter I. Oh. Ganito na lang. Wag mo akong tawagin na niloloko kita. Pwede namang nagkamali lang. Pero yung intention na niloloko. Mali yun, ha? Kasi kanina ko pa sinasabi letter I yan. Iniisip mo kasi na letter J. So, letter J nga eh. Kasi ang tunay kasi na King James version 1611, wala talaga siyang letter J. Pero iniisip mo kasi na letter J yan. So, J yan, i-picture mo, send mo sa akin para ipakita sa live namin. J nga eh. Ipakita mo nga yung letter J mo na alpabito sa Ang letter J, bro, ito ang letter dalawa. J, yung dalawa, ito. Yan ang letter J. Ang tapos yung ulo niya may pabilog pa, pabilog, tapos dalawa yan, dalawa. Dalawa. And then yung pinakita mo isa lang ito isa lang. Hindi, dalawa. O sige, mas maganda nga, bro. Sige, ipo-forward ko sa'yo. Dalawa. Ipo-forward ko na lang sa'yo. Kasi nararamdaman ko, wala kang inihandang moderator dyan eh. Hindi. Wala kang moderator, bro. Ano mo si Jolito? Si Jolito ang anuhin mo, tawagin mo, sige, pwede papayag ako si Jolito, basta wag lang siya magbayas, bro. Sige, bro, pag-contact si Jolito, pag-sabi kay Jolito na siya yung mag-moderate sa ating dalawa, wag lang siya magbayas kasi alam ko yung ruling sa debate eh. Maganda naman yun eh. At saka, maganda yung walang bias talaga. At saka dapat ang 1611 talaga ang nakalagay sa front is 1611 edition King James version. Hindi ako tatanggap nung hindi ako tatanggap nung nakalagay na set forth in 1611. Hindi ko na set forth in 1611. Hindi ko tatanggapin yun. Hindi yun ang 1611 kasi set forth in 1611. Hindi yan ang 1611 kasi naman nakalagay na ganyan. Ang pinapakita mong video ngayon is 1987. Hindi yan ang 1611.
Hindi naman kailangan na 1611. Kailangan talaga bro, ang 1611 kasi ang reason mo kasi original. Kailangan original, hindi bogo. Dito. Kaso lang, ito, walang dagdag ito. Kaya, Yun na nga bro, na-prove ko na bro kasi 4 na talatang binasa natin kanina, 4 talata, pareho. Therefore, yung Gideon mong, yung hawak mo na Gideon, yan ay 1987. Hindi yan walang problema yan. Walang problema, pareho tayo eh. Ang 1987, hindi yan ang original, bogus yan. Ano? Oh. Ano? Ang original yung pinakauna, 1611. Wag kang magsalita. Ano bugos? Sisig nga. Alin ang bogus bro, yung nauna o yung pangalawa? Depende. Kailan nangyari na yung una ay bogus? Ito kasi. Ngayon. Bro, bigyan mo ko ng valid reason paano nangyari na ang pinakauna bogus. Explain ko muna kasi. Sige. Tumatawa ka agad eh. Explain ko muna. Sige, go ahead. Ito kasi. Ito yung 1611. Hindi bro, hindi yan tanong ko. Naging bogus. Ang tanong ko sis, paano mo papatunayan sa akin na ang pinakauna na siyang pinagkopyahan, yun pa ang bogus? Kasi Hindi, mali nga eh. Ito kasi, Jando. Ito kasi. Wag ka mo nang, ako din, marunong din akong tumawad, Jando. Marunong din ako. Wag kang, yung iniisip mo na nakakaisa ka sa akin, marunong din ako niyan. Tingnan mo. Sige na bro. Gusto ko kasing mapatunayan mo sa akin na yung mga revised New King James, revised King James ito kasi, yung 1611 kasi may original. Meron ka bang original na 1611 King James version? Ang sinabi ko, ang 1611 ay may original. Meron ka bang original na 1611? Mayroon ring bogos. Hindi, bro, meron ka bang... Makinig ka muna. Mayroon ring bogos. 1611 yung nakalagay, pero yung nasa loob, nilalagyan ng iba. Sige bro, meron ka bang original na 1611 dyan para pagkumparahin natin? Ito. Yan ang original na 1611. Yan ba? Yan ang original na 1611? Ito okay. Yung bugos. Patingin nga ng 1611 na original. Patingin. Ano nakalagay dyan? Bro? Pwede yung picture na pakisend sa akin? Ay, ano ko lang. Ikaw naman, hindi nga ako makapag-picture. Bakit W yun, bro? Bakit W? Wala na tayong pakialam dyan. Hindi, bakit W? Pakibasa nga yung verse 1. Bro. Pakibasa nga yung verse 1. Yan nga eh. Bro, pakibasa nga yung verse 1, bro, na pinakita mo na original na 1611. Pakibasa nga verse 1. Ay, di ba? Merong original eh. Hindi, bro. Basahin mo yung verse 1, bro. Gusto ko marinig yung verse 1. Marunong din akong tumawa, no? Bro, pakibasa yung verse 1, bro. Pakibasa yung verse 1. Sige. Pakibasa yung verse 1. Kasi W nakalagay dyan eh. Ano kaya naging W? Pakibasa nga yung verse 1 ng sinasabi mong original na King James Version. Pakibasa nga. Ito. Verse 1. Hindi naman ito, hindi ito verse 1. Yung hindi ba naman may ka chapter 4 tapos may verse 1. Pakibasa yung verse 1, bro. Ito, basahin ko. Christ talked with a woman of Samaria and revealed himself into her. Verse 16 ito eh. Ala, John chapter 4 verse 1 ang binabasa mo. Hindi first John. Kasi babae sa Samaria yan. Yan yung nasa balon. Yan yung nasa balon. Hindi yan ang first John. Yung sinasabi mong original na King James Version is the Gospel of John chapter 4 verse 1. Tapos yung sinasabi mong bogus, yung first John.
Na-booking. Ito, Na-booking ka, bro. Yung sinasabi mong verse 1. tingnan mo nga, oh. Booking sa baga mo. Sige, bro. Ano yan, ha? Chapter 4, verse 1. Babasahin ko dito sa 16:11 ko, ha? Sige, babasahin ko dito, bro. Bro, babasahin ko sa 16:11 ko, bro. Para pagbigyan kita, bro. Yan ay the Gospel of John, chapter 4, verse 1. Babasahin ko dito sa King James 16:11 ko, ha? To prove ko sa iyo na hindi yan ng 1 John. Yan ay Gospel of John. Babasahin ko, bro. Wait lang, bro. Babasahin ko. Eto. Babasahin ko, ha? Ito ay 16:11, bro. Yan mo, ha? Ito, babasahin ko. Ito nga, oh. Ito. Ayun na nga. Babasahin ko, bro. Ito, bro. Babasahin ko, bro. Ito yung pinicturan mo, W-O. Ito yung W-O. Yan pinicturan mo. Oh, tinan mo, ha? Babasahin ko. Oh, bro. Paki-confirm lang. Yan ang babasahin ko, ha? W. Yan ang pinicturan mo, okay? Okay. Hindi yan kasi. Babasahin ko, bro. Bro, paki-confirm, bro, kung pareho ba dyan sa ano mo, sa nakalagay sa iyo, ha? Ito ay the Gospel of John, chapter 4, verse 1. The Gospel of John, hindi siya 1 John. The Gospel of John, chapter 4, verse 1. Ito nakalagay. 16:11, King James Version. Ito. Christ talketh with the woman of Samaria, and revealeth himself unto her. Yung unto dyan, ang ginagamit, hindi iyo. Unto her. His disciples marvel. He declared to them his zeal to God's glory. Many Samaritans believed on him. He departed into Galilee and healed enroller's son that lay sick at Capernaum. Tapos sa W. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John. Verse 2. Though Jesus himself baptized not, but the disciples. Oh. So, yung binasa ko, bro, tugma ba sa pinapakita mo, sabi mong original na King James Version? Tugma ba? Ito yung ano ito yung nasa ano eh. Hindi, yung una. Yung una, bro, yung una, bro, yung nandito ba? Yung una. Hindi. Ito nga yung sa first John eh. Ito yung una ba? Yung nasa ilalim ng apat na ay ba? Balikan ko basa, ha? Pakisilip, ha? Ikaw ang nagsabi na yan ang original, di ba? Basahin ko, ha? Christ talketh with the woman of Samaria and revealed himself unto her. His disciples marvel. Bro, wag mong putulin, bro. Tinitiklop mo eh. Wag mong tiklopin. O yan. Ito nga. Wag mong tiklopin, bro. Bro, wag mo. Bro, wag. Ito nga yung ini-emphasize ko eh. Bro, wag mong Ito nga yung ini-emphasize ko. Bro, wag mong tiklopin. Bro, hindi ko naman sinabi nga ito yung Christian 4. Hindi ko naman. Dito kasi John chapter 3 verse 1. Anong John chapter 3? John chapter 4 yan, bro. Yung babae sa Samaria na nasa balon. Yun nga. Kaya nga pinulto kasi nga ito yung ini-emphasize ko yung nasa baba. So hindi yan yung 1 John. Yan yung Gospel of John, hindi yan yung 1 John. Sino man nagsabi sa iyo na Christian ito? Bakit mo? Ito eh. Nabuking ka. Ito yung John chapter 3 verse 1. Bakit mo kinukumpara ang nakasulat sa Gospel of John chapter 4 verse 1 sa 1 John chapter 4 verse 1 magkaibang nakasulat doon? Kinukumpara ko ba? Hindi ko na kinukumpara. Sabi mo, bro, magklaruhan tayo, ha? May original at saka yung bogus. Ang sabi mo kasi, bro, yung may nakalagay na Catholic, yun ang bogus kasi nasa 1 John chapter 4 verse 1. Tapos, may pinakita kang isang Xerox na walang nakalagay na Catholic. Pero, 4 verse 1 din. Nang pinabasa ko sa iyo, nabanggit mo yung Samaria. Kaya binuklat ko yung yun nga eh. Nagkamali nga ako na. Nagkamali. Yun na amin na.
Uplo ka pala eh. Sabi ko, nagkamali nga ako ng basa, kaya ini-emphasize ko doon sa baba, John chapter 3 verse 1. Kasi nga, yun po yung binasa ni Darwin Gitgano na mayroong Roman Catholic, Hindi. wala naman. Bro, yung pinakita mo ba na Xerox ng original King James Version ba? Yung pinakita mo ba na original King James Version 1611, yung pinakita mo ngayon ba? Ang sabi ko nga, mayroon ng original. Ang sabi ko, Oh. may original Yung- yung bugos. yung- Mayroong bugos, Oh. mayroong original, sabi ko. Yung pinapakita mong original, bro, yun ba ay 1 John chapter 4 verse 1 o Gospel of John chapter 4 verse 1? Yung binasa ni Darwin Gitgano, John chapter 3 verse Bro, 1. hindi bro. Ang tanong ko sa iyo, bro, ito ha. Ang tanong ko sa iyo, yung pinakita mong Xerox ba na sinasabi mong original King James Version 1611? Yun nga ang sinabi ko eh. Ano yun, bro? Ito kasi, ang binasa kasi noon, mayroong Roman Catholic daw. Bro, ano yung Chapter 3 verse 1. Bro, magklaruhan tayo, bro. Bro, magklaruhan tayo. Ha? Yung pinapa Bro, Kaya mayroong bogos, mayroong hindi bogos. bro, yung Yan po. pinapakita mo ba na original ba? Di ba may pinakita kang Xerox na original? Yan chapter 3 verse 1 nga yun eh. Ha? Yan chapter 3 verse 1 nga yun eh. Ano yun? Yan chapter 3 verse 1 nga yun eh. John chapter 3 verse 1? Oh. Sa Biblia mo, bro, sa Biblia mo, bro, meron bang Samaria, babaeng Samaria? Kaya nga pinold ko, ito yung ini-emphasize ko eh. Nagkamali nga ako ng basa eh. Bro, Nagkamali yung nga ako ng basa eh. bro, yung Nagkamali nga ako ng basa eh. I stand corrected kasi nga nagkamali ako ng basa. Pero ang ini-emphasize ko, ito yung sa baba o ito yun o. Ito yung sa baba ang sinasabi sige, ko. sa baba. Pakitingin nga, babasahin ko yung baba rito. John chapter 4 verse 1. Hindi to 3 ha. John chapter 4 verse 1. Chapter 3 verse 1, chapter 3 verse 1. Hindi chapter 3, chapter 4 pinakita mo eh. Hindi nga, sabi ko nga, ini-emphasize ko nga, nagkamali nga ako ng basa. Sabi ko, nagkamali nga ako ng basa. Yang Ini-emphasize ko yung nasa baba. Yang nasa Xerox mo, bro, yang nasa Xerox mo ba na nagsisimula sa letter W, yan ang babasahin ko. Yan ang babasahin ko rito, ha? Chapter 3 verse 1. Hindi yan 3, bro. 4 yan. 4 yung nakahilera sa taas, eh. Ito nga, kaya nga pinupult ko nga eh. Sabi Wag ko mong nga, i-fold. nagkamali ako ng basa, no? Bro. Ito, makinig ka, ito nga yung ini-emphasize ko. Bro, wag Ito, mong chapter i-fold. 3 verse 1, no? Ito. Bro, wag mong i-fold, bro. Ipakita mo yung una. Anong chapter yan? Nagkamali nga ako ng basa dito. Nagkamali nga ako ng basa dito. Ang ini-emphasize ko, ito yung sa baba, 3-1. Ano yan? Anong chapter yan pinapakita mong original? Anong chapter yan? Chapter 3 verse 1. Pakita nga kung tatlong ay ba yan o 4. Nung sa ibabaw. Chapter, ano yan? Yung ibabaw. Itong ibabaw, wala, hindi ito kasali. Itong ibabaw. Ano hindi kasali? Kasali dito, oh! Kasali dito, oh! Ano hindi kasali? Magkarugtong yan, oh! Pakita ko sa iyo, magkarugtong yan, oh! Oh! Ang Magkarugtong, oh! Ang ini-emphasize ko nga yung chapter 3 verse 1. Ini-emphasize ko nga yung chapter 3 verse 1. Bro, pakibasa mo nga yung King James na sinasabi mo na Gideon, chapter 3 verse 1, pakibasa. John chapter 3 verse 1, doon sa green mo na Gideon, pakibasa nga. Sige, para maklaruhan tayo. Tapos babasahin ko dito sa King James 16:11 yung chapter 3 verse 1. Sige. Ano mo bro, gusto kong mabasa mo yung chapter 3 verse 1 doon sa Gideon mo na hawak. At ating itugma diyan sa Xerox mo kung pareho ba nakasulat. Iba nga dito sa Xerox eh. Sabi ko nga, mayroon eh. Hindi bro, ito kasi First John. Kasi bro sa Bible kasi bro. Bro sa Bible. Bakit yung John wala bang chapter 4 yung John? Okay. Ito bro Sa John chapter 3 kasi bro, ang sa John chapter 3 is about Nicodemus.
Yun nga eh. O, yun. Yun nga ang ini-emphasize ko eh. Kasi nga yun Pero, po yung binasa ni Darwin oh. Kitgano na sabi ng CFP, mayroong Romano Katoliko dyan siya. Ngayon, Kaya, kumuha ako ng original. Sige bro. Yung sa John chapter 3 is about Nicodemus. Sa John chapter 4 about doon sa babaeng Samaritana. Pakibasa mo nga yung ano bro. Bro, pakibasa mo nga yung sinasabi mo yung Xerox mo dyan sa original King James Version. Hindi, ano ba talaga ang gusto natin dito? Ang gusto ko ipakita sa iyo na pinagkukumpara mo ang nilalabas mo kasi na sabi mo bogus yung 1 John chapter 4 verse 1. Wait lang. Mayroon nga bogus eh. Bro, wait lang bro. Ito yung bogus oh. Hawak ko itong bogus eh. Bro, mayroon nga bro, papaliwanag ko bro ha para maintindihan mo ha. Mayroon kang dalawang Xerox. Yung isa, yung isa nga eh, ang ini-emphasize nga doon, yung John chapter 3 verse 1. Ano ka ba ang kulit mo? Yung ini-emphasize doon, John chapter 3 verse 1. Sige. Wait lang muna bro ha. May dalawang Xerox na pinapakita. Yung isa, 1 John chapter 4 verse 1, yun ang sinasabi mo na bogus. 1 John chapter 4 verse 1. Tapos meron kang isang Xerox. Hindi verse 1 eh. Heading. Yung heading. Sige. Ate papalagay heading. Sige. Ate papalagay heading. Tapos yung isa, Xerox, sabi mo yun ang tunay. Pakibasa mo nga yung nakalagay sa tunay na Xerox mo, yung tunay na King James Version. Pakibasa nga doon sa Xerox mo bro. Pakibasa mo bro. Sa Xerox mo. Sa sinabi mong tunay na 1611. Pakibasa nga. Ito kasi yun. Diyan doon. Kasi nga sinabi ito, makinig ka. Sinabi kasi ng CFD, mayroon daw siyang nabasa na Roman Catholic sa John chapter 3 verse 1. Kaya nga, nagpa-print ako ng original na John chapter 3 verse 1. Yun po ang nangyari. Pwede ba pakibasa mo yung sinasabi mo na original 1611 King James Version? Gusto ko marinig namin lahat na nanonood. Pakibasa nga yung Xerox mo bro sa sinasabi mong original na 1611 King James Version. Pakibasa nga. Gusto ko marinig bro. Hindi ko masyadong mabasa kasi medyo iba yung mga wordings nila. Bro, kasi nabasa mo kanina eh. Nabasa mo kanina bro eh. Binasa mo kanina, narinig ko eh. Pakibasa nga ulit. Sige. yung Xerox mo sa sinasabi mong 1611 original King James Version. Yung Xerox mo sa original. Pakibasa nga ulit yun. Hindi ko nga masyadong mabasa yun eh kasi nga iba yung mga wordings niya. Sige, okay lang. Basta meron ka lang words na mabanggit, pakinggan ko lang. Hindi ko masyadong mabasa. Bro, hindi ko masyadong. Nabanggit mo kanina bro ha. Pinakinggan kita kanina habang binabasa mo, nagbabasa rin ako rito eh. Ang nakalagay kasi sa binasa mo, Christ talk with a woman of Samaria. Paki-confirm kung yan ba nakalagay. Yun nga ang sabi ko sa iyo eh. Para ka namang abugaong eh. Naghihintay ka kung saan ako magkamali. Bro, hindi ako, wala ko sinasabi nagkamali ka. Ang sabi ko kasi, nagkamali nga ako ng basa. Uplok ka naman eh. Bro, wala ko sinasabing nagkamali ka. Bro, nagkamali nga ako ng basa doon eh. Ang ini-emphasize ko yung John chapter 3 verse 1. Hindi yung nakalagay doon sa taas na chapter 4. Ano ka ba? Hindi, ang ini-emphasize ko nga doon eh. Ang gusto ko bro, eto bro ha, para magkaintindihan tayo ha. Ang gusto ko, basahin mo yung Xerox mo na sinasabi mong yun ang original. Pakikinggan ko habang binabasa mo. Hindi ko nga mabasa eh kasi nga... Hindi ba nabasa mo kanina? Hindi ba nabasa mo kanina, Christ talk? Hindi nga eh. Uplo ka naman eh. Ang binasa ko, nagkamali nga ako ng basa yung ang binasa ko. Imbis nga yung sa baba, yun ang binasa ko doon sa taas. O yung baba, sige. Sa baba tayo, sa baba. Ano nakalagay sa baba? Di ba nagsimula sa letter W? Hindi ko mabasa. Di ba bro, ang nasa baba bro, nagsimula sa letter W? Confirm. Hindi ko mabasa.
Bro, pakipakita nga yung Xerox, bro. Kung letter W bang nakalagay, bro, babasahin ko rito. Sige. Letter W ba? Yung original. Ayan, yung tinatakpan ng kamay mo. Yung malaking letra dyan sa gilid. Confirm nga. W. W. Okay, may nakita ko dyan, no, Pharisee, oh. Tingnan mo yung pinakita mo, may nakalagay dyan, Pharisee. Sa gilid. Sa gilid, may Pharisee, di ba? Ito yung John chapter 4 verse 1. John chapter 4 verse 1 ng 1611 King James Version nakalagay dito. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus, mayroon ba nakalagay dyan Jesus? Confirm nga, may nakalagay ba dyan Jesus? Meron. Yan, Jesus. Made and baptized. May nakalagay ba dyan baptized? Nagibasa nga may nakalagay dyan baptized? Meron din. Made and baptized more disciples than John. Yung John to I-O-H-N. Meron bang I-O-H-N dyan sa dulo? Meron. Ibig sabihin, ang Xerox mo is John chapter 4 verse 1. Yan ang Xerox mo. Ito kasi i-explain ko dyan doon. Hindi naman lahat ng 1611, ang laman yan, hindi naman lahat ay bugos. Pero nilalagyan kasi nga ng bugos, nilalagyan. Ngayon bro. Kaya nga nagiging bugos, nilagyan ng isa, kaya naging bugos. Ito bro ha. Kinakonfirm ng binabasa ko yung ano mo. Yun nga eh. Wala namang problema yan eh. Marami kasi ang mga verses dyan. Yun na nga bro. Kinakonfirm ko lang ano. The same Bible ang bubuklatin ko ha. Yung pinapakita mo kasi is John chapter 4 verse 1, the Gospel of bro. Sabi ko kasi, ito kasi ang ini-emphasize ko kasi John chapter 3 verse 1. Meron kang John chapter 3 verse 1 na Xerox, wala? Wala. So, ang akin babasahin ang binasa ko ngayon lang, yung Xerox mo mismo. Tapos, lilipat ako doon sa 1 John chapter 4 verse 1. Pakitingin ko pareho ba sa Xerox mo, okay? The same Bible lang ha. Yung John chapter 4 verse 1 na hindi, wag kang aambak doon sa chapter 4 kasi nga, ang ini-emphasize na yung chapter 3. Ang nagkamali nga ako ng basa instead na yung chapter 3 verse 1. Yung binasa ko yung doon sa taas. Inamin ko naman nagkamali ako ng basa. Ano ba ang gusto mo? Nagkamali ako ng basa. Pero ang gusto ko kasi na mangyari, ito, mayroon talagang bugos. Bro, the same lang. Wait lang, Michael. Ang akin sa kasi dito, bro, gusto ko ipakita na yung dalawang Xerox mo kinuha sa iisang Biblia. Gusto ko ipakita sa nanonood na yung dalawang Xerox mo kinuha sa iisang Hindi, wag mong i-accuse kasi nga. Bro, binabasa ko naman bro eh. Uulitin ko basa ha, 'di ba? Kaya na binasa ko, yung Xerox mo nagsimula may malaking letter W, kinonfirm mo may malaking letter W. Tapos sinabi ko may nakalagay ba diyan Pharisee sa gilid? Sabi mo, oo, meron. Ito kasi, hindi ko naman naintindihan. I-explain ko nga Ito nga, hindi nga lahat ng laman ng 1611 ay bugos. Yun na nga, bro. Ang gusto ko ipakita sa mga tao, yung dalawang Xerox mo is kinuha lang sa isang Biblia. Hindi isang Biblia. Ito, babasahin. Kaya nga, binabasa ko, di ba? Yung isa, nakalagay, kinonfirm mo, nagsimula sa letter W ang verse 1. Nagsimula sa letter W. Ang gusto ko kasi ito, yung yung original kasi, intact yun. Pero binabantuan ng ganito. Bro, pakibasa nga yung bro, yung words na sa ibabaw ng malaking letra W, yung maliit na words doon, pakibasa nga yun. Hindi ko nga mabasa, bro. Nabasa mo kanina, bro. Narinig ko nga sa Maria eh. Kaya nga, binuklat ko yung John chapter 4 verse 1 eh. Nagkamali ako ng basa. Ano Sinabi ko na nga, nagkamali ako ng basa. Ang ini-emphasize ko kasi yung chapter 3 verse 1, ang ini-emphasize ko, ano ka ba?
Yun na nga bro, ang sa akin bro, yung Xerox mo. Paano ba talaga ang gusto mo? Tatanggapin mo ba yung... bro, wait lang bro. Kaya ko nga kino-confirm eh. Hindi, ito na lang kasi. Ito kasi pag hindi natin mabasa dito, lang yun. Bro. Hindi, wag na natin kasi wala tayong mapupuntahan dyan eh. Bro, kino-confirm ko bro. Bro, may mapupuntahan to bro. Bro, may mapupuntahan to kasi sabi mo kasi kanina, yung dalawang Xerox, ang isa bogus, ang isa tunay. Sabi ko nga dyan do, mayroon ngang bogus talaga. O, mayroon ngang bogus talaga, sabi ko. Mayroon ngang bogus talaga. Ang sabi ko kasi, ang binasa ko, nagkamali ako ng basa. Ang binasa ko yung sa taas, pero hindi pala yung nasa baba, hindi ko masyadong nakita kasi. Kasi yung mata ko, hindi na masyadong... Okay. Bro. Ito kasi, bro, gusto mo akong dikdikin dyan eh. Inamin ko na nga, nagkamali ako ng basa. Ano ba? Nagkamali ako ng basa. Masalita muna ako ha. Ano ka ba naman? Masalita muna ako bro. Nagkamali ako ng basa. Bro, masalita muna ako ha. Sunganga sa akin na nagkamali ako ng basa. Bro, eto bro ha. Wala akong sinasabing nagkamali ka ng basa. Kasi... Sinabi ko nga, hindi ko sinabi mo. Ang sabi ko nga, ako na nga, umamin nga ako, nagkamali ako ng basa kasi nga, hindi ko masyadong nakita. Bro. Kasi yung John chapter 3, verse 1, yung ini-emphasize ko. Yun po. Bro, wala akong sinasabing nagkamali ka ng basa, okay? Ako nga, sinabi ko nga nagkamali ako ng basa, sabi ko. Huwag mo na akong ulit-ulit doon kasi nga, sinabi ko na, sabi ko pa nga, I stand corrected kasi nga, nagkamali ako ng basa. Pero ang ini-emphasize ko, yung nasa baba yung chapter 3, verse 1, ano ka ba naman? Inamin ko na nga bro, I stand corrected, sabi ko. Bro, I stand corrected, sabi ko. Bro, sa Xerox mo pinakita, may nakalagay na Pharisee, may nakalagay na Jesus, may nakalagay na John. Sa verse 1, nakalagay dyan. Pakibasa nga doon sa Gideon mo, sa Gideon Bible mo ha. Sa John chapter 3 verse 1, kung may nakalagay ba doon na Pharisee, John, and Jesus sa verse 1? Pakibasa. Ito kasi, confirm. Ano naman, magkapareho naman ng... Sige bro. Sige. Babasahin ko na lang dito sa aking kopya. Ang John chapter 3 verse 1, may nakalagay ba na Jesus, John, and Pharisee sa verse 1? So, basahin ko dito sa akin na lang kopya kasi ayaw mo na magbasa dyan eh. Okay? Ayaw ko na kasi basta magkamali na naman ako. Sige, babasahin. Ako na lang mag-o-offer po. Babasahin ko dito bro. Total, pwede tayo ng version. Babasahin ko dito sa John chapter 3 verse 1. Itong nakalagay dito. Okay. Ang ating binasa sa Xerox mo, sa verse 1 may Pharisee, may Jesus, at may John. So, John chapter 3 verse 1, itong nakalagay. John chapter 3 verse 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Ito yung John chapter 3 verse 1. There was a man... Wait lang bro. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. So yung nasa Xerox mo na binasa natin, walang nakalagay na Nicodemus. Walang nakalagay na Jews. Ang nakalagay doon, Pharisee, Jesus, baptized, and John. Yung mga apat na words, na keywords na yon, yun ang aking pinapansin sa iyo kanina. Ngayon, aking basahin dito sa chapter 4, verse 1. Sige ha? Wag hindi. Nang-ano ka na eh. Hindi bro. Hindi ba kanina pinakonfirm ko sa iyo? Hindi, mali na yung ginagawa mo eh. Pag-uusapan natin ito, maitutuloy ba natin o hindi? Bro, wag mo munang, bro, kina-confirm ko lang bro. Bro, wag mong pigilan bro kasi kina-confirm ko. Kasi yung ginagawa mo eh. Hindi mali. Ang sabi ko kasi may bugos. Ito yung bugos. Kasi bro, nga, mayroong binasa si Darin Gitgano. Sabi ng isang CFD,
ito nabasa ko yung Roman Catholic. John chapter 3 verse 1. Kaya sige. kumuha ako ng original, kaya nagpa-serious ako ng original. Yun pang tinatawag ko na original. Okay, Ngayon, okay. ang nangyari kasi Okay. ngayon, ito po yun. Gusto mo kasing ina-accept ko na nga Nagkamali nga ako ng basa. Ano pa ba ang gusto mo? Nagkamali ako ng basa. I stand corrected kasi nga, nagkamali ako ng basa. Ganon yun. Okay. Pero Sa wag mong ipapalabas na ang lahat ng laman ng 1611 mo ay tama. Okay. Maraming- Ito. Mayroong bogus. Ito. Mayroong bogus yung 1611. Wait lang bro ha. Mayroong bogus. Ito naman yung John chapter 4 verse 1 sa Gideon mo. John chapter 4 verse 1. Wala akong pakialam dyan sa John Ah, chapter 4 wait lang, verse wait. Yung pinakita mo kasing Xerox na sabi mong totoo, tunay na 1611, nagsimula sa letter W, di ba? Laki ng letter W eh. 1. Yun nga Ang sabi ko nga, it was not really important to me. What is important to me was the chapter 3 verse 1 kasi nga, yun ang binasa ni Darwin. Ano ka ba? Pakialam dyan sa chapter 4 verse 1. Ang chapter 3 verse 1 yung ano ko, ini-emphasize ko nga ano ka ba? Yun na nga, yun na nga bro. Wait, sino to tumatawag? Wait lang muna bro, wait lang muna ha. Anuin ko muna ito, tanggapin ko muna ito ha. Ano kayo sa dyan ito? Hello te? Hello. Hello te, oh. Magandang gabi po. Magandang gabi te. Sir, ito ba yung pwede po ba akong magtanong tungkol sa mga problema ko sa mga anak ko? Ano yan? Magtanong patungkol sa Sakit ng mga anak ko? sakit ng anak mo te. Na ano yung anak mo te? Di ba, kasi may nakapagturo sa akin na nagbigay sa akin ng number na to na Ano te? Ano yung sakit ng anak mo te? yung bang minana nila sa yung kasi yung tatay nila namatay noong 2015. Mm-mm. Tapos yung sabi-sabi ng pamilya ng asawa ko, yung kinamatay daw nila, yung sumpa daw yun sa mga ninuno ba dati na nag-away-away daw yung pamilya nila. Ganito te ha. Oo. Mamaya mga mga alas 9 te, tatawagan kita ulit te ha. Okay ba sa'yo yun? Sige. O kasi yung tanong mo, ipapasagot ko yung kay Buddy Romer ngayong gabi. Alas 9 te. Kasi palagi ako nanonood palagi ako ng live ninyo sa punto por punto. Wait lang te kasi pinatay na yung nung kausap ko yung video call namin. So ililipat ko na lang kay Brother Romer yung pagsagot sa tanong mo. Okay? Pero standby ka lang te ha, meron lang ko papaliwanag sa mga tao. Tawagan lang kita te. Tawagan na lang kita. Sige po. Sino po sila? Si Jando to te ng punto por punto. Tawagan kita mamaya te ha mga. Sige po. Salamat po. Mag-standby ka lang dyan. Abangan mo lang yung call ko, okay? Sige. Sige. Papaliwanag ko saglit. Salamat po. Sige Salamat. te. Okay. So, explain ko muna saglit kasi maglipat na muna ako ng ng screen natin dahil ibabalik ko na sa wait lang, asan ba yung punto por punto live dito? Okay, eto tayo. Camera, zoom 1. Okay. Ibabalik ko na. Yung petsa, hindi ko pa nabago yung petsa ha. Pasensya na po kayo. Okay. So, ano ko muna rito is si PTR James na booking si PTR James. Meron siyang pinagkukumparan dalawang Xerox. Sabi niya, yung isa bogus daw kasi may nakalagay na Catholic faith. Samantala yung isa pinapakita niya, yun daw ang tunay kasi walang nakalagay na Catholic faith. Nagtaka ako kasi nung binasa niya kasi, may nabanggit siyang Samaria. Doon ako nagtaka eh. Nung binanggit niya yung term Samaria, wait lang nga kasi pagkatapos ko paliwanag to, ibibigay ko sa mga kasamahan ko para sa kanilang greetings. Hindi po sila nakapag-greetings, pasensya na kayo, hindi ko nakapag-greetings. Paliwanag ko lang ito, tapos bigay ko sa inyo, hindi pa ako nakapaghapunan. Bigay ko sa mga kasamahan ko, kaya maghahapunan ako kasi hindi pa ako nakapaghapunan.
So, Brother Angel, saglit lang Brother Angel ha. Paliwanag ko lang saglit ito ha. Si PTR James na booking. May dalawa siyang Xerox pinapakita. Sabi niya yung isa bogus, yung isa tunay. Yung sinasabi niyang bogus, may nakalagay na Catholic faith. Sinasabi niyang tunay, walang nakalagay na Catholic faith. Kaya pinabasa ko yung tunay sa kanya. Pinabasa ko. Malinaw ang pagkakasabi niya, pagkakabasa niya, di ba? Wait lang ha. Malinaw yung pagkakabasa niya eh. Ang nabanggit niya eto. Christ talked with a woman of Samaria and revealed himself unto her. Ito yung nabanggit niya kanina. Nung nabanggit niya yung term Samaria, agad sumagi sa isip ko, John chapter 4 verse 1 to. Hindi ito yung 1 John na sinasabi niyang bogus. Kaya binabasa ko ulit. Anong ginawa niya? Tiniklop na niya, di ba? Tiniklop na niya. At doon siya nakafocus sa baba. Ang sabi ko, bakit letter W ang nauna dyan? Sa 1 John chapter 4, B yung nasa baba, B. Beware, beware yun eh, beware. Ba't dyan W? Ang sabi ni PTR James, wala ka na ron. Diba? Wala ka na ron. Nang binasa ko, kinonfirm ko pa. Pakituloy ha. Diba? Pinakita sa kanya, sa akin, ano? May nakalagay na Pharisees. Binasa ko ganito. When therefore the Lord knew how the Pharisees, may Pharisees ba? Sabi niya, oo, meron. Oh. Had heard that Jesus, may Jesus ba? Sabi niya, oo. Made and baptized. May baptized ba? Sabi niya, oo. Tapos yung sa dulo, may nakalagay, John, I-O-H-N. Yon, John. May nakalagay ba? Sabi niya, oo, meron. So, kina-confirm natin na yung kanyang Xerox is the Gospel of John, chapter 4, verse 1. Sinasabi niyang yun ang tunay. Tapos yung 1 John, chapter 4, verse 1, yun ang bogus. Before ko pa yun nasilip ngayon, wait lang ha. Wait lang. Na ano yung, na-ground wait lang ha. Grounded, wait lang. Ano ko muna. Okay. Na-booking siya. Gusto ko patunayan na yung dalawang Xerox na yon kinuha sa iisang Biblia. Ngayon, ang nangyari, dahil naramdaman niya na nabubuking na siya, ayaw na niya ipabasa, ayaw na niya basahin, hindi na siya marunong magbasa, kasi iba daw yung words, hindi niya maintindihan na. Pero kanina, ang linaw na pagkakabasa niya, kaya ko nga binuklat yung John chapter 4 verse 1 eh. And nabuking siya. Sabi na niya ngayon, I stand corrected. Nagkamali ako ng basa. Sabi ko, wala ka naman, hindi ka naman nagkamali bro, nandito sa binabasa ko yung binabasa mo eh. Wait lang nga, grounded pa rin eh, wait lang. Ayan. Sabi ko, hindi ka nagkamali ng basa. Andito yung binabasa mo, binabasa ko ngayon. Ay, ayaw na niya basahin. Gusto ko ipakita, yung dalawang Xerox niya, magkaibang talata. Pero pinalilito niya sa mga viewers niya, iisang talata lang yun. Daan nyo ha? Pinalilito niya sa mga viewers niya, iisang talata lang yun. Pero ang totoo, magkaibang talata yun. Yung isa, 1 John chapter 4 verse 1. Yung isa naman, the Gospel of John chapter 4 verse 1. Sabi niya magkaiba. Ito original, ito bogus. Gusto ko patunayan, iisa Biblia lang ang pinagkuhanan. Ay na niya ipabasa. Nabuking na siya. Sabi niya ngayon, I stand corrected. Hindi ka nagkamali ng basa, bro. Siya nga, nagkamali nga ako. Pinipilit niya nagkamali siya. Yung binabasa niya, yung dalawang Xerox niya, John chapter 4 verse 1, at yung isa, 1 John chapter 4 verse 1. Sa madaling salita, matagal na tayong niloloko nitong si PTR James. Matagal na niya tayong niloloko. Yung mga naniniwala sa kanya, nagpapaloko naman.
Ngayon, nabuking siya. Hindi ko lang alam kung meron po itong mukha ipapakita sa akin. Sabi niya, ang King James Version nagsimula 1607. Bigyan ko siya, 1 week. Sabi niya, ay hindi 1 week, bukas agad. Bukas ng umaga, sisingilin ko siya. Tas, King James Version, 1607. So, sa gabing ito, naipakita ko sa inyo ang panloloko ni PTR James. Magandang gawan nyo ng content ito. Panloloko ni PTR James, bistado ni Jando. Nabisto siya. Oh, yung sinasabi niyang 1611, napatunayan 1987 pala. Bistado. So, nabisto. At dahil doon, okay na ako. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.